Horror Stories by Forest Secrets. May isang lumang babala na hanggang ngayon ay hindi pa rin nakakalimutan ng mga taga-baryo. Kapag sumapit na kasi ang 12:00 ng gabi at may makita kang babaeng nakaitim na naglalakad mula sa istasyon ng pulis patungo sa lumang balon na yon, huwag mo siyang susundan. Huwag mo rin siyang tatawagin at higit sa lahat, huwag mong hahayaang lingunin ka niya. Dahil ayon sa mga nakaranas, ang sino mang makasalubong ng tinatawag nilang Black Lady ay may dalang kwento ng takot na hindi na nila muling maipaliwanag. At ang mas nakakatindig balahibo, hindi iisa ang nakakita sa kanya. Maraming residente ang nagpapatotoo sa parehong babae, parehong damit, parehong daan at pareho ring destinasyon mula sa istasyon ng pulis hanggang sa lumang balon na pinakadulo ng barangay. At ngayong gabi, pakinggan natin ang misteryong kwentong matagal nang binabalot ng katahimikan ng baryong iyon. Sa isang tahimik na baryo na napapalibutan ng malalaking puno at palayan, may isang lumang balon na halos wala nang gumagamit. Matagal na itong pinasara dahil sa panganib. Nakalubog sa damo ang paligid nito. Natatakpan ng mga lumot ang mga bato. At sa gabi ay tila mas madilim ang bahaging iyon kaysa sa ibang lugar ng nayon. Ngunit hindi ang balon ang unang kinakatakutan ng mga residente, kundi ang daan patungo rito. Sa pagitan ng istasyon ng pulis at ng lumang balon ay may mahaba at tahimik na kalsada. Sa araw ay ordinaryo lamang ito, ngunit sa pagsapit ng hating gabi ay nagbabago ang lahat. Ayon sa matatandang residente, mahigit 20 taon na ang nakalipas nang unang may mag-ulat tungkol sa kakaibang babae. Isang tanod ang nagroronda noon sa paligid ng barangay. Bandang 12:30 ng gabi, tahimik lang ang paligid. Walang sasakyan, walang taong nagdaraan. At habang naglalakad siya, malapit sa istasyon ng pulis, ay napansin niyang may babaeng nakatayo sa tapat ng gusali. Nakaitim ito mula ulo hanggang paa. Mahaba ang buhok at nakayuko. Inaakala niyang may residente lamang na nangangailangan ng tulong, kaya lumapit siya. Ngunit habang papalapit siya, ay unti-unting naglakad ang babae palayo. Tahimik, mabagal at hindi lumilingon. Sinundan niya ito ng ilang metro hanggang sa mapansin niyang walang tunog ang mga yabag nito. Parang lumulutang lang at doon na siya kinilabutan. At nang tawagin niya ang babae ay bigla itong nawala. Walang usok, walang anino, parang biglang nilamon lang ng dilim. Lumipas ang ilang taon, naging usap-usapan na lamang ang nangyari. Hanggang sa may isa na namang nakakita, pagkatapos ay isa pa. Iba't ibang tao, iba't ibang panahon, ngunit iisa ang kanilang paglalarawan. Babaeng nakaitim, mahaba ang buhok, naglalakad mula sa istasyon ng pulis papunta sa lumang balon. May isang tricycle driver ang nagsasabing nakita niya ito
habang pauwi siya mula sa pasada. Huminto siya upang pasakayin sana ang babae. Akala niya ay pasahero, ngunit hindi ito sumasagot. Nagpatuloy lamang sa paglalakad. At nang ilawan niya gamit ang headlight, nakita niyang walang mukha ang babae. Puro buhok lamang, at sa sobrang takot, pinaharurot niya ang kanyang tricycle. Kinabukasan nga ay nilagnat siya ng 3 araw. Isa sa pinakakilalang kwento sa baryo ay nangyari din sa 2 pulis na naka-duty sa gabi. Habang nag-uusap sila sa labas ng istasyon, ay napansin nilang may babaeng nakatayo sa kabilang kalsada. Akala nila ay residente lang. Ngunit nagtaka sila dahil hating gabi na. Nang lapitan nila ito, ay nagsimula itong maglakad. Tahimik, diretso, at papunta na naman sa lumang balon. Nagdesisyon silang sundan ito. Pareho nilang nakita ang babae. Pareho nilang nararamdaman ang kakaibang lamig habang papalapit. At habang lumalapit sila sa balon, lalong lumalamig ang hangin. Biglang tumigil ang babae sa tabi ng balon at unti-unti itong humarap. At sa unang pagkakataon, nakita nila ang mukha nito. Maputla, walang emosyon, at ang mga mata ay puro itim lang. Bigla silang napaatras, ngunit sa isang kisap mata ay biglang naglaho ang babae, kasabay ng napakalakas na lagaslas ng hangin. Dahil sa dami ng mga nakakakita, ay nagsimulang magtanong ang mga residente sa mga matatanda ng baryo. Doon nila nalaman ang isang lumang trahedya. Maraming dekada na ang nakalipas. May isang dalagang nakatira malapit sa lugar. Tahimik, mabait, at kilala ng buong nayon. Subalit isang gabi, hindi na siya nakauwi. Ilang araw siyang hinanap, hanggang sa matagpuan ang kanyang katawan malapit sa lumang balon. Hindi na kailanman nalutas ang kaso. Walang nahuli, walang umamin, at unti-unti nang nakalimutan ng panahon ang nangyari. Ngunit ayon sa matatanda, hindi raw nakalimot ang kanyang kaluluwa. Ang sabi pa ng mga matatanda ay biktima daw ito ng karahasan. Biktima ito ng pang-aabuso. Biktima siya ng panghahalay. Ngunit ang pinaka-nakakatakot sa kwento ay ang pangyayari sa isang binatang nagngangalang Samuel. Hindi siya naniniwala sa multo. Para sa kanya ay gawa-gawa lamang ang lahat. Kaya isang gabi, napagpasyahan niyang bantayan ang daan. Eksaktong 12:00, nagtago siya malapit sa istasyon ng pulis. May dala siyang flashlight at kamera. Lumipas ang 30 minuto ay walang nangyari, hanggang sa bigla niyang naramdaman ang kakaibang katahimikan. Nawala ang tunog ng mga kuliglig, nawala ang ihip ng hangin, at sa kanya nakita may babaeng nakatayo sa dulo ng kalsada. Nakaitim ito mula ulo hanggang paa at nakayuko lamang. Kahit malayo ay ramdam niya agad ang matinding takot. Ngunit dahil matapang siya, ay sinundan niya ito. 300 metro. Patuloy lamang siya sa paglalakad hanggang sa makarating sila sa balon, at doon tumigil ang babae. Dahan-dahang umangat ang ulo nito at unti-unting lumingon mula kay Samuel. Nakita nito ang mukha niya.
isang mukhang tila lubog sa tubig ng napakatagal. Maputla na at namamaga. At ang mga mata nito ay tila humihingi ng tulong. Biglang nagloko ang kanyang kamera at namatay ang flashlight nito. At may malamig na boses siyang narinig, mahina, parang bulong mula sa ilalim ng lupa. Hanapin niyo ang katotohanan. Bulong ng babae, pero sapat na para marinig ni Samuel. Pagkatapos noon ay nawalan na siya ng malay. Kinabukasan, ikwinento ni Samuel ang lahat. Marami ang nagduda, ngunit may ilang matatandang naniniwala. Nagpasya silang siyasatin ang paligid ng lumang balon. At sa isang bahagi ng lupang malapit dito, ay may natuklasan silang lumang bagay. Isang kalawanging kwintas. Kinilala ito ng mga nakatatanda sa residente. Pagmamay-ari raw ito ng dalagang natagpuan noon. Doon muling nabuhay ang interes ng mga tao sa matagal nang nakalimutang kaso. Nagtipon-tipon ang buong baryo. Nagdasal sila, nagsindi ng kandila at nag-alay ng bulaklak sa lugar kung saan siya natagpuan. Sa unang pagkakataon, matapos ang maraming taon, ay may mga taong muling nakaalala sa kanyang pangalan at sa kanyang sinapit. Ilang gabi matapos ang pagdarasal ng buong baryo, ay may isang matandang residente ang nagsabing muli niyang nakita ang Black Lady. Gaya ng dati, naglalakad mula sa estasyon ng pulis patungo sa balon. Ngunit may kakaiba. Sa pagkakataong iyon, hindi na nakayuko ang babae. Hindi na siya mukhang malungkot. Tahimik lamang siyang naglalakad. At bago siya makarating sa balon, huminto siya. Tumingala sa kalangitan at ngumiti. Isang payapang ngiti. Pagkatapos ay unti-unti na siyang naglaho. Parang hamog na tinangay na lamang ng hangin. Mula nga noon ay unti-unti nang nawala ang mga ulat tungkol sa Black Lady. Wala nang nakakakita sa kanya sa daan. Wala nang nakakakita ng babaeng nakaitim na naglalakad tuwing hating gabi. At wala na ring nakakarinig ng mga kakaibang bulong sa paligid ng lumang balon. Naniniwala ang mga nakararami na hindi na siya masamang espiritu. Isa lamang siyang kaluluwang matagal nang naghihintay na maalala siya, na mabigyan ng hustisya at higit sa lahat ng pagdarasal. Hanggang ngayon ay nakatayo pa rin ang lumang balon sa baryo. Tahimik, nababalutan ng damo at saksi sa ilang mga misteryong minsan ay nagdulot ng takot sa buong komunidad. Ngunit para sa mga nakakaalam ng kanyang kwento, hindi na iyon lugar ng pangamba, kundi isang paalala na may mga kaluluwang hindi nagpapakita upang matakot, kundi ipinapaalala sa mga may buhay na huwag kalimutan ang katotohanan. At kung sakaling mapadaan ka roon, sa kailaliman ng gabi at may makita kang babaeng nakaitim sa dulo ng kalsada, marahil hindi na siya naghahanap ng hustisya. Marahil nagpapaalam na lamang siya.